So, maiba naman. Dito tayo ngayon sa BGC. Ayan. So, may pa-vaccine kasi sa flu vaccine sa office namin. So, since nandito na rin lang kami, manonood na kami mamaya ng The Odyssey sa IMAX sa SM Aura. So, nakasecure kami ng ticket. Katok tayo kasi dito na sige. Chill. Room 315. Ayaw niya akong pagbuksan. Tao po. Ayan. Ayan. So, maliit lang naman yung room. We got this for 1,500 sa Agoda. Ayan. So, may aircon. May lapagan ng gamit. May mirror dito. Ayan. Hello. Tapos, ito na yung CR niya. O may hair dryer. Ayan. So, malinis siya. Malit lang yung room, pero maganda nga siya. Ayan, may pa-welcome pa sila dito. So, Hotel My Space at BGC. Ayan yung room niya. And ito, may Netflix naman sila. So, makakanood kami ng Agent Kim. Since Saturday ngayon, may bagong, tapos na pala yan. Ito nga pala, may binili kami sa Lazada. Dry box para sa camera namin. Ayan. So, nandiyan sa loob yung Sony camera ni God. Ayan. So, yun lang. Mamaya, after namin mag-rest siguro, kahit mga 1.5 hours lang, maglalakad na kami kasi very walkable naman siya. Very walkable ang BGC. So, pupunta kami mamaya ng SM Aura para panood nung last full show ng The Odyssey sa IMAX. So, maganda yung IMAX dito sa na-experience na namin siya before. Nanood kami ng Christopher Nolan din yung re-release ng Inception. So, maganda yung IMAX dito sa Aura kasi siya, laser. Ayun. So, mamaya ulit. Bye-bye! 뭐가 재밌을 것 같냐? Ano ba yan? At least nakakain na nga sila. 민지야, 괜찮아? 괜찮아. 나 아빠 딸이잖아. Aww. So, from our hotel, maglalakad lang kami papuntang SM Aura. So, kagaya na banggit ko kanina, nakasecuring kasi kami ng ticket ng Odyssey. The Odyssey ni Christopher Nolan sa IMAX Laser sa SM Aura. Kaya ako sinabi nakasecure kasi nung tinignan ko siya nung Monday, halos wala na siyang upuan. So, ayun. Pupwesto kami doon na sa baba. Pero at least may nakaparoon kami upuan. Kasi first weekend niya ngayon. Tingnan natin kung maganda siya. Okay, so andito na kami ngayon sa SM Aura. It's currently 7:30 PM. So 8:30 pa naman yung mahanap kami na makakainan. Medyo lumapot-lapot ako. Kasi malapit lang naman, walkable siya from our hotel. Kasi lang ang init. So, ayun, hindi ko siya napakamdaman sa Antipolo. Or mainit sa Antipolo, pero alam natin, medyo marami sasakyan dito. So, ayun, mainit. Siyempre ngayon, malamig na sa mall na kami. Pero yung papunta dito, ayun. Anyways, dito yata kami kakain sa Manam. Later ulit. Isang order ng chasu. Chasu yakimeshi po. Tapos isang tantan ng kotsu. Tapos, Ito yung tantan ko, may peanut pa kami agad dito. wala na yan. Tapos, patopping ng chasu Sa sa kotsu.
Actually, lagay mo na lang sa plate. Yes. Tapos, may gusto ko ba? Drinks. Water na lang. Water lang, okay. Cold water po. Oh, cold one. Ano pa sir? Yun lang for now. Thank you. Repeat order ko lang po. Isa pong chashu yakimeshi, isa pong tantan, then isa pong extra chashu. Okay na po. Okay na. Ganito lang po. Ay, okay na. Pakuha na ng try. Thank you. Tekimas. Thanks, ma'am. Sige. Okay. So sweet. Para mo yung pwede niya, Max Carrot? Good evening, sir. Pa-check po na yung number po. Evening. Ay, wala ka pa rin mga kape nun sa akin. Wala. Ikaw lang ito. Ano to? Saan ba yan? E12. Okay, so eto, nasa High Street kami. Kaso lang, sarado na yung mga establishment. Pas pa lang 12. Ganto pala dito. Or ganito ba talaga kahit noon pa? Hindi lang tayo naabot ng alas 12 dito. Parang ganito na rin. Kasi remember when nung nanonood tayo ng 4 gigs, parang pag lumalabas tayo ng last push, ganito na rin. Bagay. Hindi tayo naglalakad nung kasi andun yung sasakyan. So iniwan kasi namin yung kotse sa sa MySpace. Doon sa pinagstayan namin, naglakad lang kami dito. Kasi very walkable naman siya. Kaso, hindi ko na-anticipate yung init. Kaya kahit na mag-aalauna na ng madaling araw, is mainit pa rin. Okay lang. Kailangan natin yan. Kailangan natin masanay. Oo, kasi kumain kami sa Japanese restaurant kanina. Ang dami na naman namin nakain. Actually, napansin mo kayo na hinahati ko na siya kasi ano ko na lang sana, papatake out ko yung kalahati. Dahil, kaso, bibit-bitin natin, 3 oras yung movie pa kung paano siya, sayang. So, pinilit ko siyang ubusin. Busog na busog ako, hanggang yung busog ako. Gusto ko lang ng coffee. Ayan, congratulations kay Christopher Nolan. Maganda yung movie pero syempre ewan ko ba, dapat talaga maaga yung kinukuha naming oras. Syempre patulog-tulog na naman ako, may mga parts na hindi ko napanood. Baka ulitin ko na lang siya ulit ng regular cinema. Alam mo yung mga movie common ngayon nangyayari. Sobrang ganda ng simula. Tapos bandang dulo nagko-collapse siya. Ayun siya, ayan hindi. Alam kong maganda siya kahit na inaagaw ako ng antok. Kasi yung pa pala, na-appreciate ko Grabe si siya. Tom Holland. Galing Tom Holland umacting. Paganda lang siya ng paganda hanggang dulo. Oo. Funny thing is, alam ko naman yung buong story niya. Pero, amazing. Oo. Kasi si Gano, dati, bago pala ako magkakilala, parati niya ko nagkwentong gusto niya yung story ng ng Iliad, ng Odyssey. So ayan, how was it na makita siya sa big Greek screen? mythology in general. Ha? How was it na makita siya sa big screen? Masaya. Ng naka-IMAX laser. Okay siya. Yung Troy kasi, umikot ang kwento kay Achilles masyado. Hindi niya pinakita yung Tsaka kwento. hanggang ng ngayon, Iliad. pagka binabanggit yung Troy, syempre naiisip ko yung golden skin ni Brad Pitt.
Ngayon, nung bata siya. hindi niya yung showcase ng buong talagang kwento ng Iliad. Yung salita ng balikan ng bickering ng mga gods ni Athena pati ni Athena. Ewan mo, bakit ganun ka tong kaingay tong pagka-cast ngayon? Samantalang nung panahon nga nila kung raw, isa pang ini-issue dyan is ang dami-dami raw famous na tao dyan sa palabas na yan. Hindi ba ganun din naman, mas ang pagkakaalala ko sobrang famous dun ni Orlando Bloom. He was everywhere nung time na pinalabas yun ko. Si Brad Pitt ganun din. See, kung may Everest tayo, nakaganyan ka na rin. Ay, commercial lang po. Tambay lang. Wait lang. Pwesto muna kami sa kape. Babalik ako pag tutuloy natin yung kwentuhan natin about The Odyssey. Okay, so nandito na kami sa bandang uptown kasi wala kami makapag-coffeehan dun sa high street. So, naglalaro sila ng soccer. May, tatawid pa tayo. Saan tayo tatawid? Dito. So, ayan, nakakita kami ng coffee shop. Harlan and Holden. Pero sanang Starbucks. Kaso ang taas. Ayun, no? Sa Thursday 6th Street tayo ngayon. Ayun yung Starbucks sa taas pa. Umabot tayo ng Uptown Mall, no? Para makahanap ng coffee. So, dito medyo buhay yung marami-raming tao dito. Doon pala sa High Street na pag gantong oras wala nang bukas. Daming tao sa coffee shop. Lagi pang matanda na yung high street. Siya na ba ang bagong trendy spot? Ano yan? Siya na ba ang bagong trendy spot? Baka kasi siya lang yung bukas. Kaya ang daming tao. Hindi ba, ang dami ding H&H na sa Harlem Custodian sa Tunio. Pero okay yung kiosk niya kasi ikaw na yung mag-order. Nangyari. Ayaw. And wait for your receipt. Okay. Hindi mo na lang yung receipt. Yeah. Thank you. Tawagin na lang yung order. Sige. Sa tayo. Ay, so ayan, nakapagkape na rin ako. Kwentuhan namin si Manager Kim. Sa pala? Manager Kim kasi yung manhwa is Manager Kim. Kung alam niya yung ngayon, yung nasa number 1 ng Netflix for how many weeks na si Agent Kim Reactivated. So, nag-usapan lang namin how good was the episode from yesterday na kanina lang namin pinanood. So, mamaya, pag-uwi namin sa hotel, panonood namin yung episode 7. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, syempre, pag-usapan natin yung tungkol sa The Odyssey. Nakapapanood lang namin. Ano yan? Gusto mo bang mag-rent niyan? Ano ba siya? Ayun, hindi wala ng instruction. Hindi ba may QR, oh? Okay. So, gaano? How was The Odyssey? Okay naman siya. Maganda. Maganda yung cinematography. Kamusta manood ng ng
movie na isang buo siyang IMAX talaga. Hindi siya biglang lumiliit. Hindi mo na siya mapapansin eventually. Pero ang ganda-ganda ng kulay niya. Medyo matagal na kasi tayong hindi nakakapanood ng movie na hindi masyadong ma-CGI. So, kalay mo yun, no, nung early 2000s. No? Napaka talaga. Puro CGI na. Ngayon bumabalik na. Parang siya lang naman yung nag-produce ng ganun. Si Christopher Nolan lang pala. Tsaka si James Cameron ang nagpo-produce ng practical effects. Si Steven Spielberg, although hindi namin masyado nagustuhan yung disclosure day niya, is practical effect pa din naman yung ginamit ni Steven. May allergy yata si sa... Si Christopher Nolan. Pati ka tayo ng mga Tesla. Baka bumili ako. Meron niya, bibili ko siyang Tesla. So, what can you say about dun sa all the noise regarding sa casting na ni Lupita Nyong'o? I really don't care. Well, again, kagaya na mention mo kanina, hindi naman yung kwento ni Helen of Troy. Ang kwento is Iliad or si The Odyssey. Yun ang yung title, di ba? The Odyssey. Konting-konti lang yung role ni Lupita doon. And good actress naman si Lupita. Hinihinga lang. Medyo nakakaano lang. Kaya pala siya R-rated kasi nag-cringe ako dun sa spoiler alert. Yung sa tineturn na sila na baboy. Nakakakilabot siya. Yun. Mas nakakilabot pala siya kaysa sa mga madudugong eksena. Kala yung magiging baboy ka. Diba? Ang lalaki pa nila. Yung mga big guys. Ayun. So sa mga napuntahan nila hindi na natin to cover yung sa totoong na mas marami pa siyang napagdaanan sa book. Ano yung pinaka-favorite mo dyan sa movie na nagdaanan nila? I mean yung crew ni Odyssey. Sa may Cyclops, nakakatawa yun. Sa may Cyclops daw. Teka lang, dito kami sa Tesla. Bibili ba si Gano ng Tesla? Ating abangan. Ay, sarado na yun, sayang. Ay wow, sayang. Crush ko sana, meron ako. Kamaingay, baka ma-hold up tayo. Optimus.